Confirmed na daw mga kapatid, no? Sabi rito sa videong panonoorin natin mula kay Melvs Castle. Confirmed, pinaatras na ng China lahat ng barko nila, no? Nagtatakbuhan na pala yun ng EEZ. Ayan mga kapatid, ayan ang title at tayo manonood lamang at magbibigay ng reaction, commentary, opinion mga kapatid dito sa videong to na mula kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion na may kinalaman sa ating soberanya na inaangkin nitong China mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. China nagtatakbuhan na palayo ng West Philippine Sea. Lahat ng barko nila isa-isa nang lumalayas. Legit yan. At kinumpirma na yan ng Armed Forces of the Philippines. Nakakagulat, di ba? Pero totoo pong malayo na sa exclusive economic zone ng bansa ang halos lahat ng barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Baka naman kasing hindi, sa bagay, ang Chinese New Year, hindi naman 31 no? Hindi, siguro yung New Year ng ating calendar o yung pagpapalit talaga ng taon from 2024 to 2025, meron sila nun. Pero yung Chinese New Year ay iba pa naman yun, no? Yung Kong Hei Fat Choi, iba naman siguro yun, no? Side of the Chinese, no, we cannot speculate onto their actions. But of course, so yun nga po, ma'am, no, nabanggit po sa ating monitoring na ang presensya po na nitong Coast Guard po ng China ay malayo na po, no, sa ating exclusive economic zone. Pero alam nyo mga tol, hindi naman na to bago, no, sa atin. Hindi na to bago sa atin mga tol kasi ang nangyayari, yung mga Chinese Coast Guard nagsisialisan yan tapos after mga ilang weeks o ilang days, bumabalik din naman agad sila eh. Pero dito mga tol, sa balitang to na ating pinapanood, no, ang sabi, yung mga Chinese Coast Guard daw ay malayo na sa ating exclusive economic zone. Hindi sinabing nabawasan lang o nangonti ang bilang. Ang sinasabi rito is malayo na daw sila sa ating exclusive economic zone mga tol. O, walang natira, ganun ba ibig sabihin? Hindi ka panipaniwala, di ba? Kahapon lang kasi sinabi ng Chinese Defense Ministry na iaatras nila lahat ng kanilang mga barko. Tapos ngayon, inanunsyo na rin ng Chinese Foreign Ministry ito. Dito nanawagang muli ang China kay General Browner at Defense Secretary Gibo Chodoro. Tinupad na raw ng China ang kanilang pangakong papaatrasin ang kanilang lahat ng mga barko. Ngayon yung pangako naman daw ng AFP aalisin ng mid-range missile tanggalin na sa Pilipinas. Maikipag-utuan pa ba tayo dyan? Amang sinasabi rito mga tol sa video pinapanood natin. Eto Pilipinas. Pinapaatras na namin mga barko namin i-withdraw nyo na yung inyong plano na bumili ng mid-range missile. No? Tingnan natin. Ang tanong, kaagating kaya to ng AFP? Magpapauto kaya tayo sa China? Kasi mga tol, mahirap eh. Ang hirap magpapapaniwala mga tol sa mga sinasabi nito mga Chekwan to, lalo na't makailang ulit na nilang hindi naman tinutupad yung kanilang sinasabi mga tol. 'Di ba? Katulad na lamang halimbawa na mga kasunduang pahuhupain, yung tensyon, 'di ba? I-de-escalate mga tol after ilang araw pa lang, wala pang isang linggo mga tol nang bobomba na naman sila ng water cannon eh. 'Di ba? Ang hirap mga tol, ang hirap magpapaniwala sa mga to. I want to stress once again that by allowing the United States to deploy its intermediate-range missiles, the Philippines is turning back the wheel of history by working with forces outside the region to fuel regional tension and confrontation and provoke geopolitical confrontation and arms race. The region needs peace and prosperity. Yan sinasabi nila, 'di ba? The region need is peace and prosperity. No, gusto rin natin 'yon mga tol. Walang question diyan. Gusto ng mga Pilipino, gusto rin siguro ng China, gusto ng maraming bansa mga tol. Pero mangyayari lang yung peace and prosperity na sinasabi nila mga tol kung umiiral sana yung salitang respeto. 'Di ba? Sana irespeto nila yung right to access ng Pilipinas
dito sa ating exclusive economic zone. Sana irespeto nila yung karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda, mga tol, dito sa karagatan na to. 'Di ba? Sana irespeto nila, mga kapatid, yung karapatan ng ating mga barko na maglayag ng mapayapa, ng walang nangaharas, walang sumusunod, walang nagre-radio challenge. Ang problema sa kanila, mga tol, pati airspace inaangkin nila. 'Di ba? Kaya eto yung sinasabi ng mga barko ng Coast Guard ng China, malayo na daw sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, wala na sila sa 200 nautical miles natin, mga tol, no? Intayin nyo lang, mga kapatid. Mga ilang araw lang yan, mababalitaan natin, dagsana naman yung mga yan. Not intermediate range missiles or confrontation. We urge relevant countries to face up to the voices of countries in the region, correct their wrongdoings as soon as possible, and withdraw the intermediate range missile system as previously promised at an early date. Diba? Kasi ang sabi nga ng China, diba? Never daw nilang kikilalanin yung illegal na arbitral ruling. Sabing ganun sila may sabi nun, arbitral ruling, illegal ang tingin nila doon. 2016 arbitral ruling kung saan napawalang bisa nga yung claim nila dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng China, ang Pilipinas. Kasi mga tol, etong South China Sea, almost entire of South China Sea na nakaka-overlap na sa iba't ibang mga exclusive economic zone, EEZ ng maraming bansa. Isa na doon ang Pilipinas, di ba? Siyempre, andyan na rin ng Malaysia, Indonesia, Brunei, 'di ba, Vietnam. Lahat 'yon, mga tol, kasi nasagasaan ng kanilang 10-dash line. Dati 9-dash line lang, ngayon ginawa na nilang 10-dash line. Lahat 'yon mga tol, nasagasaan. Pero mga kapatid, yun ay hindi kinakatiga ng UNCLOS, kasi ang UNCLOS mismo ang nag-define ng mga 200 nautical miles sa bawat bansa. At meron din nga tayo nun, mga kapatid, dito sa Pilipinas, meron tayong 200 nautical miles. Pero ang sabi, mga kapatid, nung inakyat na natin yan sa Court of Arbitration sa The Hague, 'di ba, napawalang bisa, na invalidate yung kanilang claim. 'Di ba? Napawalang bisa yung claim nila diyan. Pero ang sabi ng China, hindi daw nila kikilalanin 'yun. 'Di ba? Hindi daw nila kikilalanin 'yun. So malinaw 'yun, mga tol, na sinasabi nila. Ngayon, kailangan munang maglabas ng China ng pahayag na nagsasabing, sige, 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, nirerespeto namin yan, ginagalang namin. Atras na mga barko. Doon lang tayo, mga kapatid, maniniwala sa gusto nila. Halatang patibong lang talaga to ng China. Mag-iisang buwan na rin simula noong hindi nang bubuli ang Chinese Coast Guard. O baka namang takot silang mabomba. Baka naman kasi ang dahilan talaga kung bakit pinaatras yan ay to avoid missile attack pag nagkainitan ng malala. For sure, malaking kasinungalingan lang to ng China. At once naalisin ng AFP ang ating missile, babalik at babalik din agad yung mga Chinese ship na yan. Napakasinungaling kaya ng China. Pero nauna nang inanunsyo ni spokesperson Padilla na kahit anong offer o alok ng China sa ating bansa, hindi raw aalisin o tatanggalin ang missile system at papanindigang dito to permanently. O kung ano po yung plans natin to fortify our defenses as a nation, wala pong dapat na mag-intervene on how we would be doing. Naman po ang modernization projects na nandyan for the Armed Forces of the Philippines is for the defense of the Philippines. So lahat yan, sir, we're looking at modern warfare and kung ano po yung present na challenges that we are facing, and we are actually nag-a-adjust tayo to the modern times. Huwag alisin ang missile system para just in case na mas lumala pa ang banggaan at may lumubog na barko dyan, tirahin agad yung mga Chinese Coast Guard na mayayabang. Kayo, payag ba kayo na huwag alisin ang nasabing missile? Kung kayo tatanungin, mga kapatid, maniniwala ba tayo sa sinasabi ng China? Maniniwala ba tayo, 'di ba, doon sa susunod ba tayo doon sa gusto nilang mangyari na alisin na, mga tol, o i-withdraw natin immediately yung ating kagustuhan na magkaroon ng Typhoon mid-range missile capability, mga kapatid, na gawang Amerika. Kung ikaw tatanungin, aalisin o hindi? Ako tatanungin, mga tol, panatilihin yan, at dapat nga mas lalo pa nating palakasin ang ating depensa, mga tol. Kumbaga sa isang gusali, 'di ba? Hindi sapat yung may gwardiya ka lang.
Hindi sapat 'yon. Kailangan meron ka iba't ibang klase ng ng security mo. Katulad halimbawa ng mga electric fence, yung mga ganun, CCTV, 'di ba? Security dagdagan, lalong-lalo na kung yung building na 'yon, sabi natin bangko. 'Di ba? Bangko, diyan nakalagak yung napakaraming kayamanan. 'Di ba? Kasi pag inalis mo yung mga seguridad ng building na 'yon, para kang nag-i-invite ng mga masasamang loob. Oy, napakaraming kayamanan dito sa amin. Pasok kayo, welcome, walang security. 'Di ba parang ganoon mga tol? Alam naman natin napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng West Philippine Sea. Mayaman yan sa mga lamang dagat, mayaman yan sa langis. Kung aalisin natin yung security mga tol, aalisin natin yung ating mga barko dyan, aalisin natin yung ating kagustuhan na mapaunlad o mapalakas pa yung ating sandatahan, para tayo nag-i-invite ng ibang bansa nun. O sakupin nyo na kami, wala kaming laban, di ba? So hindi dapat, palakasin natin yung ating sandatahan, i-modernize pa natin mga kapatid, no? At wag tayong papayag na diktahan tayo ng kahit na sino mang bansa sa kung ano ang dapat at hindi natin dapat bilhin. Alright? Anyway, bilang isang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.